nakikinig sa Target On Air. Target On Air. Eto, cambio muna tayo ng paksa at pag-usapan nga natin mamaya. Ano ba yung serbisyong Suntay? At kasama natin ang ating special guest. Ito si former congressman ng 4th District. Si Congressman, o mas kilalang si Kong Bong Suntay. Alamin nga natin yung kanyang iaalok na serbisyong Suntay sa kanyang pagbalik bilang kinatawan sa ika-4 na distrito po ng Quezon City. Nasa kabilang linya si Attorney Bong Suntay. Welcome po sa ating programa, Attorney Bong Suntay. At kamusta po kayo? Paano po kayo na-encourage? Paano po kayo na-convince sa inyong muling pagtakbo bilang kinatawan ng Quezon City sa 4th District? Hi, Karex. Magandang hapon sa iyo at siyempre sa lahat ng iyong tagapakinig. Magandang hapon sa kanilang lahat. Mm-hmm. Alam mo, Karex, after serving almost 24 years sa Quezon City, starting as city councilor hanggang sa naging congressman ako, napakadaming programang nasimulan natin. In fact, after nung 2022, inisip ko na rin magpahinga from public service dahil sabi ko, okay naman ako, yung hanap buhay ko, yung negosyo ko, palaki na ng palaki at mas kailangan ng oras ko. Yung hanap buhay ko, yan yung clean fuel. But nalungkot kasi ako. Ang dami kong programa na nasimulan during my time as congressman na nakita ko hindi na naipagpatuloy. Alam mo, nung congressman ako, prioridad ko yung pagbibigay ng quality public education para sa mga kabataan at siyempre yung quality healthcare. In fact, nung panahon ko as congressman, ang una nating ginawa is yun ang mga paaralan, mga school buildings at additional classroom. Dahil alam mo, 80% ng mga anak ng mahihirap nag-aaral sa mga public school. So yan ang binigyan natin ng prioridad. Ganun din sa healthcare because 86% ng lahat ng mahihirap sa government hospital umaasa. That's why nung congressman ako, alam mo, tinulak natin yung pagpapalaki, pag-increase ng bed capacity ng East Avenue Medical Hospital from 600 na nagawa nating 1,000 yan. 1,000 bed capacity, nakadagdag tayo ng bagong wing, nakabili tayo ng mga bagong medical equipment at nakadagdag ng doktor. Ganun din yung ginawa natin sa NKTI na itulak natin na mapondohan para makapagpatayo, ma-expand natin yung National Kidney and Transplant Institute. Now, bukod doon, marami rin tayong mga programa na pang-infrastruktura na talaga namang napakinabangan at pinapakinabangan hanggang ngayon ng ating mga kadistrito. At nalulungkot ako dahil nawala yung prioridad na yan Nawala yung pagsulong ng edukasyon sa aking distrito. Nawala na rin wala ka na rin makikita mga project na pang-infrastruktura na mapapakinabangan ng tao. Alam mo, nagugulat nga ako napakinggan ko yung statement ng aking nung pumalit sa akin na alam mo, ang lagi niya nga sinasabi nung panahon na ako'y congressman, ako raw pagawa ako ng school building, pagawa ako ng barangay hall, gymnasium at pasimento ng kalsada. Hindi naman daw nakakain yon, sabi niya na rin. At Kong, putulin ko lang saglit. Tama-tama, nabanggit nyo. Tanong ko na rin, nung pandemic ba, nasaan kayo? Ay, alam mo, wala tayong ginawa kundi umikot. In fact, alam mo nung pandemic, diyan nagsimula ang ayuda, ang pagbibigay ng ayuda. That started dahil bago nagdeklara si Pangulong Duterte ng lockdown, pinatawag niya yung mga opisyales ng Kongreso sa Malacanang. Kasama ako doon dahil deputy majority leader ako Ang bili niya, magdedeklara raw siya ng lockdown. Pagdeklara ng lockdown, walang pwedeng lumabas sa bahay. So sinabi niya sa amin, gumawa kami ng batas dahil yung batas na yan, kailangan daw lagyan ng pondo para raw dun sa COVID response. Kasama na dun sa COVID response yung pagbibigay ng ayuda sa tao. So yung batas na yan, tinawag namin Bayanihan Hilas 1. Tama po. In fact,
Diyan na during that galing diyan sa bayanihan ni Hilaswan, yung unang mga ayuda na binigay na tinatawag na Social Amelioration Program. Yung SAP. 8,000 pesos 'yon, yung Mhm. SAP. 2 beses nagbigay ng SAP equivalent to 16,000 pesos. Yan yung ayudang binigay. Pero yan, hindi ko ginamit yan sa pagpupolitika. Alam mo, sa distribution ng SAP, ang ginamit nating binaba natin sa city yan through yung SSDD, Apa. Social Services Department ng Quezon City. May listahan sila ng mga residente, Mhm. kino-coordinate sa barangay yan, at ang distribution yan was done by the SSDD sa barangay. Sa barangay binababa, hindi natin ginawa na ipatawag yung mga tao sa Amoranto at papilahin sila doon dahil pera ng taong bayan yan, pera nila yan na dapat may balik sa kanila. Apa. Now, during that time rin, bukod sa pagbibigay ng ayuda na cash assistance, alam mo, wala tayong ginawa kung hindi bumili ng mga bigas, delata, pati ng galumbong. Alam mo, I have receipts sa mga rice purchase ko using my own money na ipinamimigay sa mga tao. Meron akong mga receipts from CDO dahil doon ko binibili yung mga delata at saka sa Pure Gold. Meron rin akong resibo galing sa Fravel Fishing Corporation. Kaila Secretary Kiko Laurel. Dahil sa kanila ko binili yung mga galunggong na pinamigay ko sa mga constituents ko during the entire time of the pandemic. Apa. Ito using my own money, ang ginagawa natin. Kaya never tayo nawala. Apa, kumbaga, nung pandemic, hindi kayo nagtago. Kumbaga, kayo tumulong at inalam yung estado ng kalagayan ng inyong kababayan sa Port District. Totoo yun, Karex. Alam mo, 2 beses pa nga ako na-COVID Dahil I made sure sa pag-distribute namin ng goods na yan, alam mo, hindi ko lang inuutos sa mga staff ko. Gusto ko kasama akong bumaba dahil hindi ko magawa na utusan yung mga staff ko during the time of the pandemic. Tapos ako komportabling na sa opisina lang. And we have videos, we have pictures to prove it. And even yung mga kabarangay ko, kadistrito ko, they all know that na tayo walang tigil sa kapababa. Aside from that, alam mo, during the time of the pandemic, hindi rin natin pinabayaan yung responsibilidad natin as a legislator. There were only 25 congressmen who were doing face-to-face na sessions. Yung iba, puro Zoom meeting. I was one of the 25 who diligently attended sessions. Even during the time na face-to-face o Zoom meeting lang, Zoom attendance lang, okay na. Apa. I made it a point that pati yun, pinangatawanan natin. At Kong, dagdag ko na lang, nung huling topic nga namin ni Kong Rillo, at mukhang dinagsa kami doon sa comment section, kaya nga magpaliwanag regarding dito sa itong project na Carlos Albert High School Gymnasium na 71 million. Para naman mas maliwanagan ng taga Quezon City, ano ba talagang pinakasentro dito sa usapin na to? Ito, alam mo, lahat ng congressman are allowed to identify projects that will be funded. Yan, alam mo, yung sinasabi niyang ni-request lang niya sa Public Works. DPWH. Alam mo, sa Public Works, walang katotohanan yan. Dahil ang pinoprogram ng DPWH, mga roads, roads o kaya yung mga flood control. Pero yan, isang gymnasium na nasa loob ng eskwelahan. So yan talaga, ang project proponent niyan at ang nagpondo niyan, ang congressman. Galing sa sa funds that they can use to identify infrastructure projects. Now, nung nilaunch niyan, alam mo, nung groundbreaking, meron siyang mga picture dyan. Ang karatula na nasa likod niya, nung groundbreaking, was a picture of a gymnasium. At dun sa speech niya, sinabi pa niya, first of its kind in Quezon City. Sabi niya ganyan, state-of-the-art gymnasium. Ang budget na nilaan niya dyan was 71 million. Doon sa 71 million, medyo controversial lang dyan sa Quezon City. May binabanggit na phase 1, phase 2, phase 3. Ano yung natapos doon? Alam mo, ganyan alam mo, nung yan niya ground break niya, wala siyang sinasabing phase 1, phase 2, phase 3. Ang sinabi niya, may magagawa niya yon, 71 million yung cost ng gymnasium. Ako nga nagulat dahil sobrang laki. Dahil alam mo, nung congressman ako, 12 two-story gymnasium ang napagawa ko. 12.
air condition pa ito, Mhm. tas tabla yung flooring. Ang usual cost niyan is between 26 to 29 million only. Mhm. Eh yung 71 million, sabi ko, wow, sobra-sobra na yun. Baka sobrang state of the art na dahil 71 million compared sa 26 million Mhm. na two-story gymnasium. So, yan, biglang napansin yan dahil yan, ground break na 2023 using his 2023 budget. Apa. Now, ngayong 2025, napansin yan na kasi naghahanap nga ng mga proyekto na that we can attribute to him Mhm. na masasabing nagawa niya. At yan napansin na after magti 3 years na, Hindi pa tapos. poste lang ang natayo. So may pumunan diyan. Mhm. Na bakit sa karatula 71 million ang cost ng project nakalagay gymnasium, Mhm. but after more than 2 years poste lang ang natapos. Mhm. So nung pinunayan, siguro after a while kailangan pansinin na niya, bigyan niya ng kasagutan. Mhm. So eventually, naglabas sila ng statement nang sabi niya, ang 71 million, tapos na yan, na-consume na dahil yan raw phase 1. So ang Mhm. ibig sabihin, yung 71 million na ubos Sa phase para 1. sa mga I-beam lang, para sa poste lang. Poste pa lang yun. Poste pa lang. Now, ang hirap sigurong i-justify noon kung paano mauubos ang 71 million sa pagtayo ng poste. Mhm. Ang pangalawa, now sabihin na natin na Apa. kunyari bigyan natin ng yung sinasabi niyang phase 1 lang yan. Mhm. Kung totoong phase 1 yan, bakit dun sa project proposal na nakalagay sa karatula ang nakalagay construction ng gymnasium? Hindi nakalagay phase 1. Pangalawa, ang budget na ginamit niya, yung 71 million na yan, nanggaling sa budget niya noong 2023. Kung totoong phase 1 lang, para sa phase 1 lang yan, bakit noong 2024, hindi niya pinondohan Ibig para sabihin, naman may pagpatuloy yung proyekto? apa, ibig sabihin kung galing sa pondo niya yung project, hindi sa public works. Oh, well, pondong attributable sa kanya, pero siyempre sa public work, sa DPWH, Doon siya nag-request. ganyan. Mhm. Oh, hindi ni-request yan. Sinabi niya sa DPWH, from the funds that I can use, from the infrastructure, kasi lahat ng congressman entitled Mhm. na mag-identify ng project na gusto niyang gawin, ipagawa sa DPWH. Apa. So yun yung sinabi niya, yan ang gagawin ko sa pondo ko na nasa DPWH. So, assuming, kagaya ng balikan natin, assuming na sabihin natin na ubos phase 1 lang nga talaga yon, bakit dun sa budget niya ng 2024, hindi niya pinondahan o hindi niya pinapondohan? Di ba? Kung talagang phase 1 lang. Now, assuming also na nakalimutan lang niya pondohan ng 2024, bakit nung 2025, ngayong taon na ito, hindi rin niya pinapondohan? In fact, ngayon lang lumalabas yung statement niya na phase 1 lang yan dahil ngayon lang nasilip. Mhm. So to justify, sinasabi niya hindi phase 1. Pero isipin mo, 3 taon na deprive yung mga student ng facility because there were 2 working gymnasium doon sa Carlos Albert. Alam mo, may 2 covered court doon na ginagamit Apa. ang mga estudyante. Mhm. Ang unang covered court na nakalagay doon was one done nung panahon pa ni Mayor Matay. Mhm. Ang pangalawang covered court doon, ako yung nagpagawa. Mhm. So ginagamit ng mga estudyante yun. Pinagiba niya Apa. para doon to give way to his 71 million state-of-the-art poste. Mhm. And itong state of the art na laging binabanggit, para lang po mas malinaw, ano to, tapos na, pinaikinabangan na. Wala, poste lang yan, hindi ba pakinabangan? In fact, ginapangan na nga ng ng mga ng vegetation. Mhm. Talahib na tumutubo diyan. Sayang yung Dahil pondo. nga alam mo, bukod sa sayang yung pondo, ang isa pang nakakalungkot, yung mga estudyante na deprived ng facility. As I mentioned, there were 2 functional
and working covered court dun sa paaralan na yon Apa. na giniba para dyan sa kanyang state-of-the-art poste. Mhm. Isipin mo, hindi niya pinondohan ng 24, 25, so 3 taon na. Apa. So kung pupondohan yan, assuming sa 2026, kung makabalik siya, doon lang niya pupondohan, hindi pa rin magagamit. So 4 na taon na deprive yung mga estudyante. Kumbaga nakatenga. Oo. Di ba? Yun yung nakakalungkot. And that's not the only one. In fact, meron akong, during my time as congressman, I was able to push for funding Apa. ng 2 pang 2-story gymnasium. Mhm. Isa sa barangay UP campus at isa sa barangay Pinagkaisahan. Kumpleto yung funding nun. Apa. Pero siya na yung nagpa-implement. Ibig sabihin, binid out yan during his time, sinimulan during his time, kumpleto yung pondo niya na using the funds that I was able to secure para sa pampagawa niyan. Akalain mo hanggang ngayon yung 2 yun hindi pa rin tapos. In fact, naubos na rin yung pondo. Mhm. Naubos na yung pondo, magdadalawang taon na, alampas 2 taon na, hindi magamit parehong facility Apa. dahil naubos yung pondo. Mhm. So, makikita mo consistently, mawawala yung mga pondo sa kanya. Tama po. At kasi nung huling makausap namin, ang depensa kaagad niya, political motivated yung pinupukol kaagad niya dito sa usapin na to. Alam mo, in fact, hindi nga ako yung naglabas niyan eh. Mhm. Ang naglabas niyan, ibang tao na dahil madami nang nagrereklamo, especially the student population of Carlos Albert, pati yung mga magulang. Dahil alam mo, 2 taon na hindi nakakapag-graduation dun sa eskwelahan dahil yung graduation dun ginagawa sa covered court. Apa. Mhm. So nawala yung facilities na yon na nagagamit nila for their graduation. Ngayon sa hallway na lang ginawa yung graduation rites. Apa. Mhm. At kung ang Port District ba ilang nasasakupan nyo? Ilang barangay? This is, alam mo, 38 barangays ang nasasakupan Ang yan. laki pala ng Port District 38 ano? barangays. Oo. Oo. Sa pag-iikot nyo, nakikita ko naman sa social media nyo, napaka-aktibo nyo at bali, ano nararamdaman ng inyong mga kabarangay na nalaman na kayo babalik bilang congressman? Alam mo, natutuwa sila. Natutuwa sila dahil nakita naman nila that during my time, napakadami natin mga proyektong in-initiate. Mhm. Hindi lang sa pamamagitan ng pagpapagawa ng eskwelahan, improvement sa mga hospital, nakita rin nila na talagang araw-araw tayong nasa barangay tumutulong sa kanila at nakita rin nila yung mga resulta ng mga proyekto Mhm. na ginawa natin na hindi nila makita ngayon Apa. dito sa kasalukuyang nakaupo. Mhm. Kaya naman ako, sabi ko nga, pwede naman hindi ako tumakbo dahil Apa. hindi ko naman hanap buhay yung politika. Mhm. Pero nanghihinayang lang talaga ako dahil kawawa naman yung distrito ko. At Apa. yung mga bagay na pinaghirapan ko for the past 24 years, hindi na napagpatuloy. Mhm. Kasi mahusay yung congressman na pinalitan ko. Alam mo, ang pinalitan ko was Speaker Sonny Belmonte, Apa. who was also known not only as a good legislator, but also he was also known as initiating a lot of mga projects in our district na nagpaganda. Napaayos na yung mga kalsada, nakapagpagawa siya ng mga barangay halls. Mhm. At yun na yung pinagpatuloy natin. Tama po. Mhm. At sinasabi nyo nga na nasa kanila ang makinarya, nasa atin ang puso at tiwala ng tao. Paano po ninyo ipakikita sa mga botante na kayo ang nararapat na muling mahalal dyan sa Port District? Alam mo, ang sinasabi ko nga lang sa aming mga constituents sa 4th District Mhm. is that they deserve more. They deserve more. Not just mere ayudas, kasi 2,000 pesos lang yon at yung ayuda pa galing sa pera nila. They need, bukod sa ayuda, they need programs. They need someone who will push yung budget for yung quality public education. They Apa. need someone who would push a program for yung quality healthcare. They would need someone who will push funding para mapagawa
yung mga kinakailangan doon sa mga different barangays natin, yung mga drainage, yung mga kalsada, the needed infrastructure na nagagamit nila, kailanganin din yun. Kaya nga sinasabi ko sa kanila, do not settle for just ayuda. Kailangan ayuda plus more. Yun naman ang kailangan natin. At hindi yata tama na na ginagawang hanap buhay yung politika. Kawawa naman yung taong bayan pagka ganon. Dapat makita nila kung saan napupunta yung pondo. They should see where the taxes are going. Alam mo, nalulungkot nga ako dahil yung pumalit sa akin sinasabi, hanap buhay ko raw yung politika. Paano ko magiging hanap buhay ang politika? Madami akong mga hanap buhay which are clearly visible. Galing ako sa transport sector, where I operated one of the biggest taxi fleet in the country. Tapos noon, I also own one of the fastest growing independent fuel fuel station, which is Clean Fuel. So yung akin, ang gusto ko lang talaga is to be able to serve yung aking constituency, yung aking district, and syempre the Filipino people. At kumbaga, naunahan niyo lang ako ng sagot naikwento nga niya na ano raw ba negosyo niyo, kung may negosyo pa o talaga sa politika lang. Tinignan ko yung mga comment doon, iba naging dating Opo, alam niyo po, pwede naman kami magpakitaan ng hanap buhay, ng legitimate na hanap buhay. Pwede naman yung mga taong bayan at lahat ng tao, sila nang mag-decide at magsabi kung sino talaga yung may negosyo at kung sino ang ginagawang hanap buhay lamang ang politika. At ano pinaka-reaction nyo, Congressman, Attorney Bong Suntay, di ba naglabas ng survey na pakinggan ng boses sa District 4 at sa tingin nyo po ba ito yung tamang resulta? Dahil kayo mismo nararamdaman nyo pag nag-iikot kayo, yung hinaing ng taong bayan, nilalapit sa inyo, kumbaga nakaka-heart to heart nyo bawat isa senior citizen. Kumbaga, yun palang malaking biometro na magpapatunay na ito ang totoong survey. Totoo, Alex, alam mo yung kanyang pinalabas survey ang laglawan yun In fact, he is really known to do that. Madali lang ipagawa yan. Kailangan mo lang yan. Printer lang ang katapat niyan. And we can also do the same thing na magpalabas ng bogus survey na ganyan. Tignan mo yung survey firm. Kung nakasaad doon, tignan mo kung kilalang survey firm yon. Kahit i-google mo, kung may kumpanya talagang ganon, palagay ko wala kang makikitang kumpanya na nagsasurvey na ganon pangalan. Meron nga tumawag sa akin, kumbaga taga-barangay Kamuning Tinatanong ako, sabi niya, Karex, sa programa mo, kung sakali lang makausap mo ang aming congressman na si Attorney Bong Suntay, pakitanong ilang respondent ba kinausap din sa survey na yun? Oo. Well, ewan ko yung hindi ko alam kung ilan yung respondent sa survey na ginawa niya. Ewan ko doon. Yeah. Yung nag-message pa sa'yo was referring to yung survey na nilalabas nila? Parang tinatanong na kung sakaling makausap ko kayo, tanungin ko kayo tungkol po. Kumbaga parang sa kanila questionable. Dahil nakikita daw po yung presensya nyo kada mag-iikot kayo dyan sa Port District. Totoo naman yun. Totoo, Karex. Alam mo, we made it a point kahit na nung mga panahon na, alam mo, hindi ako decided na tatakbo. Meron akong district office, ang tawag namin dyan, bahay serbisyo. Never nagsara yun. Even during the time na I was not decided to run. Patuloy lang ang pagtulong namin dahil sabi ko parang yan na yung corporate social responsibility ko. Nabiyayaan ako ng Panginoon na magkaroon ng hanap buhay na okay naman. Ako naman gusto ko lang tumulong. So, yun lang ang ginawa ko. Even during the whole time na wala ako sa office was to help people. Kumbaga, pwede na kayo magpahinga at kompleto na, nasa inyo na lahat, may negosyo, maganda buhay. Palibas at may mga nakakausap kayo, siguro na hindi nyo kayang tanggihan minsan kapag nasa gobyerno kayo. Hindi talaga. Alam mo, sometimes, it becomes a calling. Madaming alam mo,
Naiintindihan ko madaming tao na frustrated na sa gobyerno. Ang tingin nila, lahat naman ng elected official, iniisip nila corrupt, Apa. iniisip nila gumagawa ng pera. Pero ako, I don't want to lose hope in our country. I love this country of ours. This country gave me a lot of opportunities. Dito ako mamamatay, mga anak ko dito tatanda. And I just want to help give them a government that truly works for them. Apa. Nako Kong, napakahaba ng former Congressman na Attorney Bong Suntay, at kung kayo loloobin ng Panginoon at pagbibigyan ulit ng Port District ng inyong kababayan sa Quezon City, kausapin nyo sila, ano inaasahan nila sa inyong muling pagbalik? Sa akin mga kadistrito, makakaasa po kayo na patuloy kong isusulong yung aking mga prioritasasyon, lalong-lalo na sa public education, dahil ako, ang paniwala ko talaga, edukasyon lang ang makakapag-ahon sa ating mga kabataan, sa ating bayan. Kailangan pag-asa nilang gumanda yung buhay nila pagka makakakuha sila ng quality education. Para sa nakakaraming mga mahihirap kong kadistrito na umaasa sa public hospital, ganun din, makakaasa sila na ipagpapatuloy ko yung aking laban para mapondohan ng wasto yung ating mga hospital. Dahil alam mo, Karex, maswerte kami dahil yung mga malalaking government hospital kagaya ng East Avenue, NKTI, Lung Center, Philippine Children's, lahat yan nandito sa may distrito ko eh. At talagang malaking pakinabang para sa kanila. Apa. At kung habol ka lang, may mga televiewer tayo, ni taga Quezon City. Bakit daw kayo mas nakilala kung tawagin na Superman? Alam mo, nagsimula yan nung konsehal ako. Dahil nung konsehal ako, bukod sa I was the longest serving majority floor leader of the Quezon City Council, ako yung nagsimula na mag-initiate ng mga infrastructure projects sa distrito ko. Konsehal lang ako, hindi nung panahon na yon, walang nakakagawa ng mga daycare center, ako nagpapagawa na. Alam mo yung I was the first councilor na yung buong 38 barangays ng aking distrito, nabigyan natin sila ng sasakyan using the budget of my office. Lahat ng nakita kong effective, after giving vehicles sa lahat ng 38 barangays ko, lahat ng eskwelahan, binigyan ko rin ng vehicle, ng bus ng school. So 25 high school at elementary public school, lahat sila nabigyan din natin ng sasakyan. Lahat ng police station sa ating distrito, nabigyan natin ng police car. Lahat ng health center sa aking distrito, nabigyan natin ng ambulansya using the funds of my office. Kaya tinawag nila ako, ayan, super talaga yan si Bong Suntay. Kaya naging Superman. And you know, makikita naman yon. Pag tinanong mo, bakit tayo nag-concentrate ganyan? You know, I believe, Karex, ang pera ng taong bayan, lalo na yung perang hindi naman akin, kailangan makita ng mga tao kung saan napupunta. Dahil kailangan maano nila yan, makita at magamit, mapakinabangan. Okay, former Congressman Attorney Bong Suntay, at yung mga pinag-usapan natin, at kung kayo loloobin, hahanapin ko pagbalik nyo dyan sa Quezon City, ha? Thank you, Karex. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Thank you very much. Nakikinig sa Target on Air. Target on Air.